Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa, ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at pinangalakal yun. Nagtubo siya ng 5,000 piso. Hindi naman ang tumanggap ng 2,000 piso. Nagtubo siya ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping yon at pinagpagsulit sila. Lumapit at tumanggap ng 5,000 piso, wika niya, Panginoon, heto po 5,000 piso na bigay niyo sa akin. At heto pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yaman naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit at tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang binigay niyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo mahagpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi nyo tinamnan, nag-aani sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako. Kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan, nag-aani sa hindi ko hinasikan. Ba't di mo yan nilagak sa bangko? Di sana may nakuha akong tubo sa iyo. Kunin ninyong sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ikukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo po natin, kadugtong ng ebanghelyo po nung Sanlinggo, 3 talinhaga po ito sa 25 kapitulo ng ebanghelyo ni San Mateo. Sinimulan sa talinhaga ng 10 dalaga, ngayon naman ay dito sa 3 alipin na binigyan ng talento. At ang kasunod po nun ay yung huling paghuhukom. Ilang bagay maganda po ang pansinin sa ebanghelyo. Una, sinabi po doon, binigyan ng may-ari ng bahay ang kanyang 3 alipin ng malaking halaga. Actually, tinranslate lang po sa atin 5,000, 2,000, 1,000. Pero ang halaga po ng isang talento ay higit
higit pa po dun sa halaga na yon. Gayunpaman, ang magandang sinasabi po sa Ebanghelyo, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin katulad ng ginawa doon sa mga alipin, batay sa ating kanya-kanyang kakayanan. Yun po yung napakahalaga na binabanggit sa atin. Dahil kung isipin po natin, lahat tayo binigyan ng biyaya ng buhay. Lahat tayo binigyan ng biyaya ng karunungan. Lahat tayo binigyan ng biyaya ng mga tao na nakapaligid sa atin. At alam natin sa buhay, ang katuwiran ng ating buhay, tagumpay o kabiguan nito, nakabatay sa kung paano natin pinahahalagahan ang mga biyaya na ito na kaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya po yun yung unang dapat na lagi nating tingnan. Sa pagdarasal natin, lagi nating kilalanin at pasalamatan ng Panginoong Diyos sa Kanyang kabutihan. Diyan natin makikita yung kaibhan ng alipin na binigyan ng isang talento o 1,000 piso. Yung dalawa na nagsulit sa Panginoon, dala-dala nila yung pinagkatiwala sa kanila, inihain pa nila sa Panginoon yung tubo. Wala namang hinanap yung amo tungkol dun sa tubo. Nang pinagkatiwalaan sila, pinagkatiwalaan lang sila. Eto. At kung iisipin natin, kung ikaw yung alipin, maglalakbay sa malayo yung amo mo, hindi mo alam kung kailan babalik, pagpapasalamat mo kagad, hindi birong pagkatiwalaan ako ng kung anong halaga. At ang napakagandang ginawa nung dalawang unang alipin, pinagyaman nila yon. Iningatan nila, pinahalagahan nila, ginamit nila sa kabutihan. At bunga nun, yung tumanggap ng 5, nagbunga pa ng 5. Yung tumanggap ng 2, nagbunga pa ng 2. Siguro kung yung tumanggap ng 1, nagkaroon din ng ganong disposisyon. Pinahalagahan ng pagpapahalaga na binigay sa kanya ng Diyos. Kinilala yung kabutihan ng Panginoong Diyos. Di sana kahit isa lang yung ibinigay sa kanya. Huwag nang isa din yung maibigay niya. Kahit kalahati man lang. O kahit ikapu man lang nung binigay sa kanya, meron siyang maialay. Pero ni 5 duling, wala siyang naibigay. Bakit? Kasi kulang siya sa kakapumbabaan at pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga mapansin niyo po, nung pinagsulit siya, kakaibang-kakaiba yung pangungusap niya kumpara dun sa dalawa. Yung dalawa talagang punong-puno ng kapayapaan at kagalakan, kasiyahan. Ba't hindi? Napagyaman nila ito, nagamit nila, pinagkatiwalaan sila, makapagsusulit sila at masasabi nila, Boss, ito po yung ginawa ko. Siya bago siya nakiusap, bago siya nagpahayag ng kanyang sinasabing saloobin niya na natatakot siya, ano kagad sabi niya? Sabi kagad niya, alam kong kayo po'y sumasaka o umaani sa di niyo tinamnan. Gumagapa sa hindi niya tinamnan, nag-aani sa hindi niya hinasikan. Natakot po ako kaya ibinaong ko. Noong panahon ng Panginoon, pag po yung isang halaga ng pera ay ibinaon mo, ibig sabihin nun, ayaw mong panagutan yung bagay na yon. Bakit? Kasi pag may nakahukay na iba, paano gagawin ko? Binaong ko. May kumuha na iba. Hindi ko nakasalanan yon. Doon pa lamang, pinahayag na kagad doon sa amo, hindi ko pinahahalagahan yung binigay mo sa akin. Ibinaong ko, kaya wala akong pananagutan. At dahil sa pagbaon na yun, hindi niya ginamit sa kabutihan. Walang pinag-iba po yan sa panahon din natin ngayon. Tanungin mo sarili mo, pag nagtatrabaho ka, ilan nga ba sa atin yung bukod sa trabaho natin,
handa tayong gumawa ng iba pang bagay. Naalala ko dati, meron akong kausap, ba't di mo sinabi sanay kang magmaneho? Ang sagot, hindi naman po niya tinanong eh. Pero ang talagang dahilan, kasi pag nalaman niya may iba pa akong talento, gagamitin niya yon. Hindi naman kasama sa payslip ko yun eh. Pero yung tunay na makikita mong tumatanaw ng utang na loob, nagmamalasakit, hindi siya matututo. Kung hindi man siya natuto, alam niyang may pangangailangan sa ganun, aaralin niya. Pagmamalasakitan niya, gagawin niya kung ano yung mabuti. Magiging bukas siya sa paglalaan ng sarili at paglilingkod. Kaya po, yan ang unang dalawang paalala sa atin. Kilalanin natin ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa atin at pagyamanin natin. Ikalawa, huwag tayong maging tamad. Huwag tayong maging makasarili. Huwag tayong maging mapag-imbot o mainggitin sa kapwa. Katulad na ipinakita rito nung alipin. Dahil sa kanyang pag-iimbot, hindi siya nakagawa ng kabutihan. At sa huli, magandang maisip po natin, swerte naman nung binigyan ng 5, swerte naman nung binigyan ng 3. Paano naman yung binigyan lang ng 1? Kung isipin po natin, hindi po pinag-uusapan kung binigyan ka ng 5 o 3 o 1. Dahil ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos kahit 1, sobra-sobra. At kung mayroong ibinigay sa atin na biyaya ang Panginoong Diyos na kahit sabihin natin 1 lang, yun ang biyaya ng pananampalataya. Ang katanungan po ay, paano natin yun pinagyayaman? Paano natin ginagamit ang biyaya ng pananampalataya sa ating buhay? Sa unang pagbasa, pagpakikinggan po natin ang sinabi sa Kawikaan, sinasabi po doon, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Diba? Tingnan nyo nga yung asawa nyo kung katabi nyo. Yan ba mahirap makita o mahirap hanapin? Higit sa mahalagang alahas, perahin na nga lang po natin, Father. Pa-i-insure ko para pag namatay, may pakikinabangan ako. Pagtatakhan nyo po itong bagay na ito kasi, una, nung panahon ng Panginoon, ang mga babae walang halaga. Wala silang halaga. Nakadugtong lang ang babae dun sa lalaki. Pero dito sa aklat ng Kawikaan, ang ginamit na halimbawa ng tunay na yaman ay yung babae, yung asawa. At pag inisip natin, pwede rin nating halintulad sa ating sarili. Sino tayo bilang tao? Pero kahit ganoon, bakit nagkaroon ng halaga yung babae na yon na mabuting asawa, higit pa sa mamahaling perlas? Hindi dahil sa kanyang kagandahan. Sabi doon, mandaraya ang pangaakit at kumukupas ang ganda. Tingnan mo nga uli ang asawa mo. Maganda ba? Kaakit-akit ba? Father, babalik ko po yung 50 years ago, i-rewind ko. Ano po yung tunay na sukatan? Hindi yung kagandahan, hindi yung kaakitan. Ano sabi po doon? Ang babaeng may takot sa Panginoon. Kaya napakaganda na sinabi sa atin sa Salmong Tugunan. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Panginoon. May takot sa Diyos. Yan ang isang talento na binigay sa ating lahat. Ang biyaya ng pananampalataya. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa sa atin kung kinikilala natin ang Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Dahil kung may takot tayo sa Panginoon, kung pinahahalagahan natin ang Panginoong Diyos sa ating buhay, kahit sinong matapang, mamamatay tayong lahat, pagharap natin sa Panginoon,
Anong mukha ang ihaharap natin sa Panginoon? Sasabihin mo makapangyarihan ka? Sasabihin mo mayaman ka? Sasabihin mo marunong ka? Alam natin, hindi yan na hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, sa mo ginamit yung karunungan mo na yan. Sa mo ginamit yung kayamanan mo na yan. Sa mo ginamit yung kapangyarihan mo na yan. Ang pananampalataya natin ang gagabay sa atin. Kaya nga, ano yung bunga na hahanapin sa atin? Mapagkakatiwalaan tayo. Paglilingkuran natin ang bawat isa ng may katapatan at kabutihan. Hindi tayo titigil sa paggawa. Magiging matulungin tayo sa mahihirap. Sa mga nangangailangan, meron tayong bukas palad. Yan ang sukatan na hahanapin sa atin sa pananampalataya. Pag nilayan po natin ang ating buhay, bawat araw na lumilipas sa ating buhay, papalapit tayo ng papalapit sa kamatayan. Pero hindi yung kamatayan yung tinitingnan natin. Sa bawat araw ng ating buhay, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Hindi siya nagkukulang sa kabutihan, biyaya at pagmamahal sa atin. Paano tayo tumatanaw sa Kanya ng utang na loob? Alalahanin natin isang araw haharap tayo sa Diyos. At pagharap natin, sabihan kaya tayo ng Panginoon, magaling, matapat at mabuting alipin. Yamang na pagkatiwalaan ka, pumasok ka sa kaharian ko. O sabihin sa atin, walang hiya ka, ang kapal mo, wala kang utang na loob, sinayang mo yung buhay na pinagkaloob sa'yo. Huwag nating hintayin dumating yung araw na yon, saka tayo magsisisi. Sabi ko nga, ang team song na nasa impyerno, sayang, saka sana. Buhay po tayo ngayon, huwag nating kantahin yung kanta na yon. Bagkus, hilingin natin sa Panginoon, liwanagan niyang pag-iisip natin at palawakin ang puso natin sa higit na pag-ibig. Pagyamanin natin ang pananampalataya, ang biyaya na yan na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. At gamitin natin sa kabutihan. Gamitin natin sa pagmamalasakit sa ating kapwa. Dahil ngayon pa man, pag pinagnilayan natin ang ating buhay, sa tuwing tayo nagdadasal, humaharap tayo sa Diyos. Anong inihahain natin sa Kanya? Masaya ba tayong makapagsasabi sa Kanyang, Panginoon, ito po yung ginawa ko sa buhay ko. Dito ko po ginamit yung talino ko. Yung mga pinagkatiwala niya po sa akin, pinagyaman ko, sinulit ko. Matapat po ko, gumagawa ako ayon sa iyong kalooban at pag-ibig.